It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi imposible na maging masaya ka for someone na mahal mo pa rin. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yan yung laging asar sa akin ng mga kaibigan ko every time na mapupunta sa love life ang kwentuhan namin. Itago niyo ako sa pangalang D. At ito, ang aking secret file. Isa akong VFX artist sa isang television station sa ibang country. About 4 years ago, nakipag-break ako sa boyfriend ko for 2 years. Itago natin siya sa pangalang Troy. Taga dito rin siya. He is 6 years older than me. Caucasian, soon-to-be lawyer, matalino, charming, sobrang bait, at settled na sa buhay. My friends would always tell me na ang swerte ko sa boyfriend ko. Kahit ako, naiisip ko rin na I'm so lucky to have him. Nung una ko siyang na-meet, I was still in 12th grade and I was dating someone. Kaya naman kahit na tinanong niya ako na mag-hangout kami, hindi ako pumayag. Sabi ko kasi I'm seeing someone. We became friends though, eventually medyo matagal din yun. Inis na inis nga sa akin yung friends ko kasi dun na nga lang daw ako kay Troy. Kasi yun, yung taong yun, inaalagaan ako. Ayaw kasi nila sa present boyfriend ko nung time na yun. Lagi daw akong inuutusan. Madalas wala ring time for me. Daw. Pero kasi busy naman talaga yung jowa ko that time. Hanggang sa yun na rin yung naging reason kung bakit kami naghiwalay. For a few months after breaking up with my ex, I bumped into Troy. Pero hindi ko siya in-entertain. Masyado kasing mabilis. Tapos pag nakikita ko siya, parang friends pa rin. Friend lang ang turing ko sa kanya. Then he became sweeter. Hanggang sa yun na, we started dating. Masaya ako sa kanya. Napakamaalaga niya. Lagi kaming may conversation na nauuwi sa friendly debate. Mahilig kasi kami pareha sa social issues. Then, ayun na-fall na ako. And tuwing magkikita kami, na-excite ako. I also wanna be with him all the time. At kahit na ayoko sa cheesy gestures, I ended up loving it. Kahit siya yung gumagawa. I became a better person because of him. Kasi kahit busy siya, naghahanap talaga siya ng time para sa akin. Kahit na madalas napupuyat siya. Nagtatrabaho kasi ako nun sa company na nag-ooperate for 24 hours. Madalas ang uwi ko madaling araw, 3 or 4 a.m. Lagi niya akong sinusundo kahit na halos 1 oras ang biyahe from his condo papunta sa workplace ko. Minsan natutulog ako sa place niya. Kapag pagod na ako o kaya naman pag nade-depress ako. Marami kasi ako insecurities. Inside of me, ang dami kong demons. Madalas sinasaktan ko yung sarili ko tsaka yung mga tao sa paligid ko. He saved me from my inner demons. Kahit na nag-i-stay ako sa place niya, never niya akong finorce na may mangyari sa amin. At yun din yung isa sa mga rason kung bakit botong-boto sa kanya yung mga kaibigan ko. He's been the most amazing person na sa tingin ko, ang perfect niya. Pinakilala niya ako sa friends niya. Tapos gusto niya pa ako ipakilala sa family niya pero ayaw ko. Natatakot ako eh. Kasi nung time na pinakilala niya ako sa friends niya, na-intimidate ako. Feeling ko, outcast ako. Kahit naman lagi siya nasa tabi ko nung time na yun. Natatakot ako na baka ganun din sa family niya. That time, bumabalik na uli yung insecurities ko. Mahal ko siya pero parang unti-unti ayoko siyang makasama palagi. Kasi kapag kasama ko siya, ang tingin ko sa sarili ko patapon. Ano ba naman ako kumpara sa kanya? Nakatira pa ako sa parents ko, minimum wage lang yung salary ko, tapos hindi ko alam kung ano yung kukunin ko sa college or university. Wala akong pangarap sa buhay that time. Tapos may personality disorder pa ako. Tinatanong ko laging sarili ko, am I good enough for him? My inner demons got into my head again. Ilang months ganun yung naiisip ko.
At that time, nag-o-open siya ng conversation about sa future namin. Tinatanong niya ako kung anong dream house ko. Tapos nagpapakita siya ng mga kung ano-anong lugar. Tapos ano yung mga gusto kong mangyari sa wedding and so on. Kaka 1 year pa lang namin noon. Di ba masyadong mabilis? Magiging healthy ba yun for us, for him? Basta nung time na yun, gusto kong tapusin na yung relasyon namin. Kasi alam ko in the future, masasaktan ko lang siya because of my insecurities. Yun yung rason kaya never ko siyang ipinakilala sa parents ko. Kahit gusto niya na magpakilala sa kanila. Ayoko kasi nahanapin nila siya sa akin. Ang ideal niya. Lagi ko siyang inaaway. Nagiging difficult na akong i-handle pero never siyang nagreklamo. Mas lalong tumindi yung insecurities ko nung time na napapansin ko na nag-lose siya ng weight. Yung mukhang stress na. Tapos I found out from one of his friends na may mga class na hindi siya pumapasok. At yung classes na yun yung time na inaalagaan niya ako. Yung time na aawayin ko siya pero he'll stay with me hanggang sa maging okay kami. Mas naging clear sa akin na I will end up destroying him. At mahal na mahal ko siya and he deserves someone better. He deserves all good in this life. Till eventually, may 2 linggo ko siyang iniwasan. Hindi ako nagpakita, nagkulong ako sa bahay, hindi ako nagtrabaho. Nag-isip ako kung anong gagawin ko. This isn't working anymore. I'm letting you go. I'm sorry. Ang casual ko lang, diba? Yan yung sinend ko sa kanya to break up with him. I broke up with him through text. Hindi siya pumayag, mag-usap daw kami pero ayoko. Inabangan niya ako sa workplace ko. Tinanong niya kasi sa kaibigan ko na supervisor yung time ng shift ko. At since that time, hindi ko sinabi sa friends ko kung anong tumatakbo sa utak ko at yung pagkikipag-break ko kay Troy. Akala ng friend ko, boyfriend ko pa rin siya. So sinabi niya kay Troy kung anong oras ang shift ko. So ayun, andun siya before pa ako matapos sa work. Gusto niya raw akong makausap. Nagsinungaling ako. Ang sabi ko, I got no time to talk, I'm working. Kahit half an hour na lang off na ako. Sinabi ko na mamaya pa ako matatapos. Pero inantay niya ako. Hindi siya umalis so wala na akong choice. Sumama ako sa kanya. Nag-early dinner kami tapos nagstay sa car niya. Feeling ko ang tagal na walang nagsasalita sa amin. Tandang-tanda ko pa kung paano siya bumuntong hininga. Tapos sinanong niya ako ng why? Hindi ako nagsalita kasi naiiyak ako. Tinanong niya ako kung nasaktan ba niya ako, kung galit ba ako sa kanya, kung nawawalan ba siya ng time for me, kung anong dapat niyang gawin para maging okay kami. At iilang tanong pa na lahat ang sagot ko ay iling lang. Hanggang sa tinanong niya ako kung mahal ko pa siya, hindi ako nakasagot. Hindi ako makatango o makailing. Alam kasi niya kapag nagsisinungaling ako pero ayoko rin na sabihin yung totoo na mahal ko siya kasi paano kapag hindi siya pumayag ng makipag-iwalay? Silence. Hindi ako nag-react ng kahit ano sa tanong niya. Tahimik lang. Nagalit siya. Hinampas niya yung manibela at nagmura ng nagmura. That was the first time I heard him na magmura. Lalo lang ako nasaktan nung nagsimula na siyang umiyak. Yung pumipiyok na siya. Ang sama-sama ako para saktan yung taong to dahil lang sa mga insecurity ko. Ang selfish ko. Few moments after that, he asked me kung ano bang nagawa niyang mali. Yung, it's not you, it's me na cliche breakup line. Nasabi ko yun sa kanya. I told him how amazing he is. And that I will never be good for him. That I don't think I can be with him still. Umiyak na ako noon tapos tinatry niya akong patahanin pero hinahawi ko yung kamay niya. Sabi niya, you are perfect for me. At mahal na mahal niya ako. Sabi niya pa, antayin niya ako pero umiling ako. Na mahal ko tong taong to pero gusto kong ayusin muna yung buhay ko. Gusto kong may marating rin. I wanna be the best version of me. Bago maging kami talaga. Maybe kung kami talaga, magiging kami. He deserves someone who can take care of him. Gaya nung pag-alaga niya sa akin.
And at that time, I am not that person. I don't want him to wait. Hindi ko alam kung gaano katagal yung aantay niya para maging ready ako. Kung gaano katagal yung kailangan ko to make myself better. Yung magiging proud din ako sa sarili ko. If he end up loving someone else habang tinatry kong ayusin lahat sa akin, ayos lang. I'll be happy for him. Kaya nga ayokong antayin niya. I want him to love really. That night, hinatid niya ako sa bahay. Wala na kaming communication after. Nakailang batok at sabi ng ang tanga-tanga mo girl sa akin ng mga friends ko. Pero naiintindihan din naman nila ako. Hanggang sa last year winter, nakasalubong namin siya habang nag-i-skate. Muntik na kasi akong bumagsak nun kasi nadulas ako tapos may sumalo sa akin. Siya pala yun. May kadate siya nun. Girlfriend niya pala. Pinakilala pa nga niya. After that, nag-usap kami. Pinaalam pa nga niya ako sa mga friend ko. At nagpaalam siya sa girlfriend niya. Pumayag naman yung girlfriend, so lumayo kami. I told it everything that was going through my head that time na nakipag-break ako. Sinabi niya sa akin kung ano ang nangyari sa kanya after we broke up. Everything went well for him sa studies, career, sa health, at sa pag-move on niya. He is seeing someone new now. Everything's been good when we broke up and I'm happy for him. So, shinare ko rin yung nangyari sa akin. Yung progress sa buhay ko. Sinabi ko na I decided to attend school again and that I'm so happy to graduate na as a film student. He said he's happy for me and he's so proud of me. Tapos niyakap niya ako. He asked me if may bago na pa. If masaya na ako. So sinabi ko sa kanya I never had anyone after him. But I'm happy now. And I am proud of what I have achieved. Tapos sabi niya sa akin na I will always be someone special for him. Yung alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Pero masaya na ako na may nagpapasaya na sa kanya ng iba. After nun, ako yung last na hinatid nung isa namin na friend na parang ate naming lahat. Nag heart-to-heart talk kami. Hindi kasi niya kilala si Troy. Sabi ni ate, mahal mo pa no? So sabi ko oo. So sabi niya pero di na pwede. Kaya ang sabi ko kay ate, I'm happy for him and I'm thankful because he inspires me to work on achieving my dream. So sabi ni ate sa akin, that's good. Maybe may ibang plan si God for you. Tapos ayun, matagal na usapan pa yung tungkol sa past namin ni Troy. Si ate din yung una nagsabi sa akin na may mga tao talaga na pinagtagpo. Pero hindi kayo nakatadhana sa isa't isa. Pina-explain ko pa nga sa kanya ng meaning ng tadhana that time kasi hindi ko maintindihan. Nalaman na rin ng friends ko. Kaya ayun, laging ganun na lang yung sinasabi nila. Every time na relationship yung topic. But I guess we were never destined to be with each other in this lifetime. 2 days ago, nakita ko ulit siya. Niyaya niya ako mag-coffee so pumayag ako. Nalaman ko na pinaplano niya nang mag-propose sa girlfriend niya. So sabi ko I'm happy for him. Tapos, nag-congratulate ako sa kanya. Ngumiti lang siya, medyo uneasy siya nun. Medyo matagal na hindi siya nagsalita. Ako naman tahimik lang rin. Tapos sinanong niya ako if too late na ba raw for the both of us. At kahit naiiyak ako, ngumiti ako. I still love you. Yan yung sinabi niya sa akin right after. So sabi ko, I do too. Tapos natahimik kami parehas. Siguro kasi we both know it's too late. Nagsalita na siya ng sorry. Ayun, nagsorry siya for not waiting for me. I thank him for the same reason though. Nag-thank you ako na hindi niya ako inantay at nakahanap siya ng taong makakapagpasaya sa kanya. I told him to make her happy, to take care of her, to tell her everything and make sure na ganun din yung girlfriend niya sa kanya. And that I'm so happy for him. He hugged me again at nag-thank you siya sa akin. Sinabi niya na soon he will see my name on the big screen
and that he is happy, that I'm better now, and that I'm striving in my own career. Akala ko dati, hindi imposible na maging masaya ka for someone na mahal mo pa rin. Yun kasi yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko na madalas na masaya sila for their exes kahit di pa sila nakaka-move on. Pwede pala, no? So, ayun. I'm happy for him. Sana mabasa niyo po tong kwento ko. Muli ako si D, at ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.